Bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama na po kami ngayon. Ako po si Attorney Cam. At ako naman po, Thea Petro Corpuz. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi rin, Attorney Cam. How's the weather in your area? It's malamig. Binaha ka ba? Dun sa parting Daanan. Bacoor. Oo, dun sa Sa daanan. daanan. Pero Pero dun yung lugar naman namin, hindi naman. Same Awa ng tayo. Diyos. Same. Kaso nga lang ang problema kasi, pag pupunta ka ng Manila, dito, especially pag Pasay, dito sa Pasay, medyo marami-rami na ring mga binabaha na Correct. lugar. Yes. Alam mo naman yan sa Donada. Yan, oo nga. di ba? Naalala mo yung lumang, Oo, yung gasingit mo, yung Oo, yung gasingit ko. Mag-isa na lang po akong nakapasok kasi ako yung nasa malapit dito sa estasyon. Nakadorm kasi si Attorney Cam. So, siya lang yung aming hero. So, muntik na po magkaroon ng Rika FM. Rika Hera FM nun, di ba? Kasi ako nung taga-announce sa lahat ng estasyon dito. Ilang oras ka nandito nun, Attorney Cam? Kasi walang tao. So, kailangan mag-announce. Kasi may mga concert na mga... Oo, kailangan i-cancel. I-announce yung cancellation. Yung mga updates events. Sa weather and events. Oo, tama. Yan. Nung naglakad ako, sabi ko, onti na lang, ano na. Oo, gasingit na eh. Hindi pa na makatangkaran ng aking friend. Ay, grabe ka naman. Totoo yan. Oo, di ba? Kasi kung gasingit mo na, Attorney Cam, ano ko lang yan, half lang ng hita ko. Above ng tuhod mo. Above ng tuhod ko. Grabe, sabi nila, higante pala. Ay, hindi nyo natatanong, muntik na sumali yan sa Binibining Pilipinas. Kasi yan po ay naging Binibining Ilocos Sur. San Ildefonso, 2000. Ang tagal na nun Oo. Ay, oo nga. Kasi 2025 na Akala ko kasi, napaghahalataan. Recent years lang. Napaghahalataan. 10 kasi ako nun. 10 lang ako nun. Tumigil. Nalalaman ng edad. Oo nga. Yun na nga. So, sana ba tayo? Runner-up lang naman ako doon. Kasi nga, naalala mo yung experience mo noon, Attorney Cam. Di ba nahihirapan ka na nga lumusong sa baha, tumawid ka na, tapos meron pa ng psst, psst. Di ba? Kaya, ganda, kailangan mo ng angkas. Kaya, wheel. Sinubulang ka pa. Pero siguro naman, busy sila nung mga panahon na yun. Wala na kasing nasa labas nun. Alam mo kung bakit? Bakit? Maraming mga busy ang racket nun. Yung maglalagay ng tulay-tulayan. Tulay-tulay, tas may bayad. Doon nga sa may SM Bacoor, sa may Cavite. Naku, meron parang business. Lagayan, yung tawag dito, parang siyang bisikleta pero ang nilalagay nila ay mga gulay. Tas mataas siya. Tatawid ka lang, isang yung tawiran lang. From SM Bacoor hanggang yung matawid mo lang yung baha. 200 pesos. Totoo yun. Grabe. Totoo. Kaya usurious. Mapang-abuso. May mga ganun talaga. Kaya yung iba, alam mo, Attorney Cam, di na ako, pasintabi na lang po pero real talk nga daw sabi nila, yung iba daw, sinasadya nila magkaroon ng baha doon sa area para magkaroon sila ng racket. Babarahan nila yung drainage. Estero. Yan. Don't be like that. Inglesera ka talaga. Ako estero, ikaw drainage. Yung pong gagawin niya. Pero mas masaklap pa, Attorney Cam, yung hulas na hulas ka na nga. Alam mo nang pinagdadaanan, sitwasyon mo, galing ka eskwela, galing ka trabaho, di ba, hirap na hirap ka mag-commute, tapos sisit-sitang ka. Ikaw ba? Ganda. Na-experience mo yung wheel, ganon? As a matter of fact. Yeah. Yun ang gusto ko, confidence level mo talaga Maraming beses. Ako noon, meron akong kasama ibang mga DJs noon. Manager na ako noon basta sila, kung hindi ako nagkakamali, sila Sexy Megan, sila Cara Carinosa. Tatlo yun tsaka si Maria Morena. Lakad. May mga construction worker talaga. Nung dumaan ako, wala dead mo lang business as usual sila, busy kami. Busy sila. Pagdaan ng tatlo kong girls, with wheel. Ay, sumipol? Bumalik talaga ako Nagalit ako. Sabi kasi mo? mga ko yun mga girls ko sinipulan. Sabi ko, bakit ako walang sipol? Namimili kayo Joke lang. Pinagalitan ko. Sabi mo? Sabi ko, yan, hindi maganda, nakakabastos. At that time, wala pang Safe Spaces Act. Wala pang anti-bastos bill na gano'n. Wala pa noon. Tanda na rin Wala pa kayo noon. Nalalaman din. Pero ngayon meron na.
Ano ba yan? Yung edad natin nare-reveal ng paunti-unti. Oo. So, susunod, maging maingat tayo sa pagpili ng topic, attorney ka. So, sabi ko talaga, ano yun, hindi maganda. So, bakit? Nag-sorry naman sila. Ano yung nila? Uy, grabe naman yun. Let's be honest, real talk ulit to, attorney ka. Depende kasi sa nanipol sa'yo at depende rin nagtawag sa'yo ng ganda-ganda. Sa bagay. Paano mo? Double standard kasi tayo pagdating sa ganyan. Syempre mainit na ulo ko nun kasi wala akong sipol di ba? So, hindi ko na maalala itsura nila. Talaga nagalit lang ako. Pero kadalasan kasi, attorney ka, magaganda naman mga abs ng mga yan. Talaga abs. Tsaka yung kadalasan, naalala ko, di ba may numitsit din sa'yo, patawid ka? Anong ginawa mo? Di ba? Dinirty finger mo. Hindi. Oo. Iba yun. Pero ba sinabi niya? Pitpit. Pinitpit ka. So hindi yun. Pero kung halimbawa, ang ginawa niya. Nasa tawiran ako ng pinitpitan ka pala. Akala ko sinipulan ka pala. Hindi na nga, yun ang kinakagalit ko, hindi nga ako sinisipulan. Kaya nung sinabi mo, parang wala pa sumisipol. Oo, natatandaan ko nun, ginanon ako, psst. Sabay ka na sa amin? Tas ngayon yung mga sinasabi na, psst, ganda, hatid na kita. Kaya yung sinasabi niya, pahingi naman ang number mo. Yung mga ganon. Mga joke lang to them. Yes. Pero as a matter of fact, yung mga yan, hindi natin nilalahat, pero may kadalasan sa mga ganyan. Kasi, sa mga kanto may mga nakatambay. Tapos tropa-tropa sila. Yes. Diba? Kadalasan naman matatapang yan kapag ka-tropa-tropa Yes. Diba? Pero hindi nila magawa pag mag-isa lang sila. Tama. Buti pa yung parrot, kaya nilang gawin niya na mag-isa. Pew, sexy. Di ba ganun yung mga parrot? Oo. Kasi parang ang akala nila noon, okay lang. Kasi to them, nagaganda talaga ako sa'yo. Gusto kong ipakita sa'yo yung appreciation ko sa kagandahan mo, sa kaseksihan mo. Pero kasi dito sa ating Safe Spaces Act, yung nararamdaman nung nag-receive nung message. Kasi it's either na-trauma siya o na-offend siya, siya, parang binabastos siya. Yes. Kaya nga anti-bastos law Kasi kadalasan sa mga ganyan, totoo lang, yun ang babastos talaga. Attorney Cam, kasi kung totoo naman na maganda ka, sexy ka, okay, fine. Given naman yun Hindi naman natin kasalanan yun kung yung physical attributes mo, no? Pero the way, the manner, and yung itsura nung nag-deliver ng message. Grabe talaga. Ba't kasi attorney Cam, itsura? Di ba nakakatakot? Halimbawa nakatopless, tapos tinawagan, ganda penging number. Alam mo yung technician natin natatawa sa'yo kasi pinagdidi na mo itsura. Kasi attorney Cam, kapag so judgmental tayo dito. As a recipient of that message, paano ko nakatopless? Tapos? Baka sabihin, ganda, hatid na kita. Saan niya ako hatid? Diba? Paano ko nakatopless kamukha ni Piolo Pascual? Saan po? Ako na po magating sa inyo. Depende nga, double standard nga kasi, attorney Cam. Depende. Totoo yan, sa magde-deliver ng message, ang magiging tanggap na mensahe ng recipient ng message. Di ba may mga kumakalat na mga viral? Oo, sabi nila kapag ang nagsalita na ganda, ay may itsura din. Feel mo, thank you po. Gagaya ka pa, bibigla. Pero kapag hindi masyadong pag disagreeable ang mukha, ang physical appearance. Ano sabihin mo? Bastos ka! Suntukin kita. Mali yung sinagawa mo. Nakakabastos yung ginagawa mo. Ano linya mo, di ba? Nakakabastos yung ginagawa mo. Double standard kayo nung ako dumaan. Wala, tas nung sila na meron. Di ba? Nakakabastos talaga. Pero para mas safe kasi, may tsura ka man mo wala, huwag mong gagawin to. Hindi mo talaga, to begin, number 1, hindi mo siya talaga dapat ginagawa. Number 2, tingin mo na, sipatin mo kung qualified. Kasi nabanggit ko pala yung pahingi naman ng number mo. May mga iba na, tama ka talaga For example, sa mga restaurant. Tapos may naglapit sa'yo, tumingin ng number mo. Kung may itsura talaga yan, tas single ka. Why? Diba? Biglang maipit talaga yung boses mo. May mga mga viral na mga content na nagpapakita na yung paano na-develop ang kanilang love story dahil sa paghingi ng number. Yes. Diba? And if ang server mo, food server mo, biglang hiningi, here's your bill, tapos nilagay agad yung, can I get your number? May message na gano'n, can I get your number? Kasi tingnan ko sino yun. Diba? Kung kamukha ni Piolo Pascual, sabi mo, John Lloyd Cruz na lang, attorney ka para real. Ayun talaga crush mo si John Lloyd Cruz. Diba? Dati. Teka lang, sino may crush ko? Si Alden Richards. Ay, nga pala. Tignan mo, alam mo talaga. Nakalimutan ko na yung crush ko para si Alden Richards. Nakalimutan yung mga crush natin. Napaghalata na naman yung dati lang sa mga crush natin. Ay, medyo mas, si John Lloyd Bakit si Marquishelo? Crush mo rin yun. Marquishelo. Uy, guping yun. Bagets. Doon na tayo sa buhay kay Alden Richards. Okay.
Halimbawa, yon. May humingi sa akin. Can I get your number? Tapos gano'n na itsurahin. Tapos John Lloyd Cruz? Or Alden Richards. Attorney ka. Ikaw na muna. John Lloyd Cruz. Anong gagawin mo? 09. Plus 100 tip. Ganyan. Diba? Pero kapag hindi ko bet, sige, magsabi ka ng pangalan. Huwag ganon. Kunwari lang. Huwag tayo magsabi ng pangalan. Mababash tayo. Mababay ka naman tayo sa nakaraan. Sabihin na lang natin. Sige, kunyari, basta hindi si John Lloyd Cruz. Hindi kagapuhan. Basta hindi si John Lloyd. Ano sabihin ko? Kamukha ng paa ni John Lloyd Cruz. Nakita ko, binuksan ko yung bill. Nakita, can I get your number? Sino to? Tingnan ko. I want to talk to your manager. Ay, grabe. Grabe, no? I want to talk to your manager. Agad. Oo. Bakit? Kasi agad ko rin ibibigay kapag kawangis ni John Lloyd. Kapag hindi, diswangis. Ito ang pinag-usapan natin, real talk. Opo. Di ba? Real talk. May mga ganun talaga eh. May ganun sitwasyon. At may mga babae din, ganun din sila magre-react. Kasi double standard nga ang mundo, di ba? Yes. Kapag katipo nila, at ang tanggap niya sa message ay, nakakakilig. I'm so flattered. Nakakakilig. Thank you very much. You appreciate my beauty and my charm. Kapag hindi nila masyadong disgusto nila, hindi gusto. Alam mo parang manyak ang tingin, parang gano'n, no? Oo, 'di ba? Kasi nga yun yung nararamdaman nung nagtanggap. Hindi ka katanggap-tanggap. Di ba? Parang gano'n siya, Attorney Cam. So, anong gagawin natin? Di ba? So, double standard po kasi ang mundo. Alam mo, ako naman, kung halimbawa nandun ako, tapos ang hiningi. Can I get your number? Pagtingin ko, kamukha ni Alden Richards. Ano na? Ay, nako. Alam mo, susulat ko yung number ko din, tapos may nakasunod yun. Di ba? Ikaw naglagay ka number. Tapos ikaw may tip. May tip. Next doon, ang ilalagay ko, gusto mo bang mag-aral? Kita mo yan? Gusto mo ba bang magpatuloy? Do you want to continue your studies? Mga mamasan pala. Joke lang po, pasensya Cougar na. Hindi, pero, but that's real. That happens, di ba? Kapag gusto mo, the game. Bigay na number. Kilig. Flattered nagandahan sa akin. Ganon. Pero kapag, nagandahan ka sa akin, pero hindi ko gusto yung approach mo. Call your manager. I want to talk to your manager. I will report you to your HR. Diba? I want this resolved. Baka kulang kayo sa training. Ganyan talaga, haba talaga yung storya, attorney, kapag ayaw mo. Kaya, here's my number. Pakipasahan ako ng load. Diyan mo na rin ipasa yung GCash. Remember yung kinuwento ko sa'yo. Na yun ha. Yung sa bus, na hindi sila magkakilala. Pero, di ba? Humilig yung babae. Kasi akbay naman si lalaki. Hindi rin ako kasali no, nasa gilid din ako. Hindi ka na naman sinali. Ano ba yan? Kasi hindi ka nahilig eh. I remember that kwento. Diba? Kasi natatluhan yung bus. Gusto mo lang lumipat kasi na-offend ka na. Na-offend na ako kasi una ko na sumakay. Tapos pangalawang sumakay yung girl. Lalaki. Hindi lalaki. Okay. Nasa gitna ng lalaki. Oo. Tapos, so pwede pala niya kayong akbayan parehas pero hindi. Hindi, nauna niya ang katabi eh. Kaya nga eh. Pero yung sumunod na after ng mga ilang... May tumabi sa inyong babae. Ibang city na yung may babae na ang ganda rin. Nakbayan niya. Tapos nakatulog muna bago niya inakbayan, Attorney Cam. Inakbayan agad. Tapos nakatulog, tapos inakbayan. Tapos parang yung babae aware siya. Ay? Tutulog-tulugan siya. Talaga naman siniraan. Siniraan mo na naman kasi hindi ka sinali. Hindi ako nauna. Ikaw yung nauna pero hindi ikaw pinili. Alam mo ba, nung magkaanuhan na sila, split na, baba na para. Nag-holding hands pa sila. Oo, hindi sila magkakilala. So nag-akbayan, nag-holding hands. Diba? Tapos biglang babaan na, ano yun? Hindi talaga sila magkakilala. Ba't hindi mo pinicturan? Swear. Wala pa cellphone nun. Pero malay mo, baka nagkatuloy sila. Wala pa cellphone. Number? Ay, may cellphone na, pero ano pa lang, yung mga, hindi pa masyadong Android. Ay, wala pang camera. Blurred pa. So, kahit picturean kita na malapit. Caricature pa, mga gano'n. Magiging blurred yung mukha mo. Ay, okay. Pero nagkatuloyan kaya sila? I'm curious. Hindi ko nga alam, hindi nga sila magkakilala. Hindi pa sila nagkahingi ng number. How do you know? Wala Magkaiba sila ng binabaan? Oo, magkaiba. Katabi nga kasi ako. Yung girl. Tapos walang... Wala. Pero nag-holding hands at nakbay. Oo. Tapos yung tinginan talaga nila, hindi sila magkakilala. Okay. Si Rat, di ba? Hindi siya, walang mali siya for her. Pero kung halimbawa ang umakbay nun ay hindi kagwapuhan, ay, so picture natin yung lalaki. Oo, meron. Okay, mo, sinasabi ko sa Attorney Cam. Kaya nga, kung nakatopless yun, nir-nir. Oo, dugyot.
Tapos inakbayan siya. Ay, talagang siguro talaga. Galit na. Talaga mag-eskandalo talaga ako, Attorney Cam. Diba? Tulungan niyo po ako. Ganyan talaga. Manyak to. May manyak po dito sa tabi ko. Ano sasabihin mo nun, Attorney Cam? Katabi mo siya. Sabihin ko, totoo po. Charot. Kasi inakbayan siya. Inakbayan po niya. Tapos hindi po ako inakbayan. Unfair. Talaga. There's injustice. Ganyan. Wala. Totoo talaga yan. In reality. Real talk ulit yun. Hindi yun joke. Naalala ko yung kwento mo na yan, Attorney Cam. And it really happens. And yun na nga, uulitin ko na naman, double standard kasi ang mundo. Depende sa itsura. Diba? Kung itsura mo, talagang, ipapabarangay kita. Sige, ulitin mo pa yan. Diba? Asan ba yung presinto 7 dito? Papapulis blatter mo na. Papablatter ko na talaga. Nakatopless na po, diba? Unbecoming po yan. Kasi po, nagtatopless po yan sa kanto namin. Tapos naninitsit-nitsit po, hindi naman po siya parot. Pero ngayon na meron na tayong Safe Spaces Act na tatalakayin natin. Ano na mga bawal na dapat hindi nyo gawin? Yung mga hindi nyo dapat gawin, ilista nyo na. Medyo gwapo ka man o hindi, maganda o hindi. Uy, wait lang. Kasi baka sabihin nila, lalaki lang ba yung nakakabastos? Yan, pati girl. Sasama na rin natin. So, pwede yun. Wala ba sabihin ko, hi, Jeric. Bareto? Sabihin ko, hi, Jeric. Ganon yung boses, nakakainis. Pag nagustuhan ka ni Jeric. Ganyan yung pagkakaano, hi, Jeric. Hi, Miss Thea. Ganyan nakatuwan mo lately, ha? Thank you. Ganyan. Paano mag-thank you siya? Paano kung ang topless din ako? Kunyari na din siya, na-offend siya sa'yo. Na-offend siya sa sinabi ko. Yari ka sa HR. Hindi ko siya ka-work. Kunwari, nadumaan lang siya sa akin. Kasi tambay din ako sa tindahan. Bakit? Hi, Jeric. Bumili ka ng soda. Ay, Sophie's Dream. Mamaya tanungin natin siya kung ma-offend siya o hindi. Pinagtitripan mo yung technician natin. Teka lang, shoutout muna kay... kay Ronnie Daguro, yung mga nanonood po sa Bacolod City. Good evening po, Violeta Sembrano, Joel Uy, Ronald Bascos Rabino, si Jerry Sumagaysay, Peter Lynn Sanchez. Grabe kayo, discrimination. Hindi naman. We're just kasi nga, di ba, it happens. Real talk lang. Ang lagay, hindi, lagi ka nalang galit. Siyempre, merong mga instances na, appreciate ako. Yes. Sa Annabel Fuentes ng San Jose Occidental, Mindoro. Ivy Gutierrez ng Tayog, Pangasinan. Ang dami naglalaf na emoji sa atin. Luis Sagun at marami pang iba. Babalik tayo. Sumisend niya sa si Jeric. Sabi niya, ilang paalala muna. Okay po. Commercial break muna. Kasama pa rin po ako po sa Attorney Cam. Ako naman po, Thea Petro Corpus. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 1 minuto bago sumapit ang 7:00 ng gabi. Pulong Ferdinand Marcos Jr. Tanggap muna tayo ng report mula kay RH27 Noche Cacas. Miss Thea. Pagdeklara ng state of calamity, nirekomenda ng Parañaque DRRMC sa buong syudad. Ida-time mo balita, RH27 Noche. Ms. Thea at Attorney Cam, nagrekomenda ng state of calamity ang Parañaque City Disaster Risk Reduction and Management Council sa buong lungsod sa isang pulong ng sangguniang panglungsod sa pamumuno ni Mayor Kuya Edwin Olivares. Ito ay kasunod sa tugon ng walang humpay na ulan at malawakang pinsala dulot ng bagyong Krising at Habagat na nangangailangang agarang aksyon para sa pagbangon ng mga affected residents. Sa datos ayon kay Olivares, nasa 1,647 families o 6,206 individual ang nasa 22 evacuation centers at nasa kalinga ngayon ng DSWD. Ang deklarasyon ay magbubukas ng additional fund mula sa national government para sa recovery programs para sa mga biktima at rehabilitasyon sa mga infrastructure. Marami ang nawalan ng gamit at kabuhayan, maging ang negosyo ay naantala, mga bata, matatanda ay nanganganib sa waterborne diseases. RH27, Chikakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27, Noche Cacas. So balik po tayo sa ating pinag-uusapan ngayon para sa ating DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po ako po sa Attorney Cam.
At ako pa rin po, Thea Petro Corpuz. Tungkol po sa Safe Spaces Act, tsaka yung yung gender-based sexual harassment kasi nabanggit mo kanina yan, 'di ba? Parang babae na lang lagi na-offend, paano yung mga lalaki? Oo, 'di ba? Tsaka usually kapag nababastos, sexual harassment 'yan Binabastos mo ako So yung kanina pinag-uusapan natin, yung mga sexist na mga remarks. So bawal 'yan. Bawal din yung yung mga homophobic remarks. Halimbawa, bakla gano'n? Yan, Oo nga, bakit nauso kasing tawagin na gano'n? Hindi ko gets yan. Tapos yung parang may booking, gusto mo ba ng booking, ganun. Ay, diba? nako. Bakla, booking tayo, ganun. Ay, very wrong. Very wrong yon. Ang booking po, ano bang ibig sabihin ng booking? Parang magkakaroon kayo ng sexual, intimacy, ganyan. So, hindi ko paid. Paid or unpaid? Oo, baka. Okay. Baka hindi paid. Okay. Depende. Ayan, so bawal yung mga yan. Even yung mga transphobic remarks. Ano yung transphobic? Yung mga trans na, diba? Oy, trans ka! Trans! Ay, okay, kahit, actually, kahit yung halimbawa kasi, diba, kadalasan yung mga trans natin, naka-bra din sila, ganyan. Sometimes they wear revealing clothes. So, hindi mo pa rin sila pwedeng bastusin or kutsain sa pananamit nila, diba? Because that's how they want to represent themselves. Diba? Even yung persistent uninvited comments, especially yung sa appearance sa isang tao. Halimbawa, ang taba mo! Aray ko. Di ba yung ganyan? Real talk ba yan? Ako ba? Hindi kasi yung kadalasan, di ba na ang tagal-tagal yung hindi nagkita, tapos ang banat agad sa'yo, ang taba mo. Di ba? Okay, kahit di kayo magkakilala, tapos tawagin ka, taba! Ganun. May share ako. Sige. So, kasi, di ba, nung, alam mo naman si Thea Petro Corpuz, nung kabataan. Napaka-sexy. Balingkinitan. Ting-ting. Kaya nga sumama sa Binibining Ilocos Sur. Ang hilig mag-iksing skirt. Yes. Tapos, di ba, remember, itawagin natin siya sa nakaraan, yung aking nakaraan. Yung nakaraan mo. Ex ba to? Magkasama kami galakad dyan sa MOA. Okay. Tapos, sabi nung lalaki lang sa kanya, wow, pare, ang galing mo. Sabi sa kanya. Nagulat kami parehas. Ang galing mo, dumiskarte, galing na siya. So sabi ko, uso na ba yung prank nun? Ang lumang tao, hindi ba uso yung prank? Wala pa. Hindi pa naman. Oo. So, kakala namin, ano yun? Okay. Oo. So, sabi ko, tas, hindi niya malaman kung ma-offend ba siya. Ako rin hindi ko malaman, ma-offend ba dapat ako? Pero kasi na-appreciate niya ako. So, sino ba dapat ang ma-offend sa amin dalawa? So, na-confuse kami. So, tumigil na lang kami. Okay, so whatever. So, maybe he just appreciated yung appearance ko. Tapos nagalingan siya doon kay nagalingan siya sa discount. Galing mo doon discount. Na-shock din siya. So, sabi, paano ako mag-react? Sino ba na sa mga ex mo? May buhok ba to? Wala. May chinelas ba to? Wala. Masasagot mo ako. Una, may buhok ba to? Wala. Walang buhok. Okay, may chinelas to. Aray ko. Sorry po, pasensya na. Okay. Masyado tayo maraming nababalot na nakaraan. Kasama rin dito yung mga relentless request for personal details. Yun nga sabi natin na pahingin ng number. Lang, damo. Kaya pahingin naman ng address mo. Saan ba nakatira? Atid na kita. Yan. Padalang kita ng flowers. Di ba? Kunin ko na mga kamay mo sa magulang mo. Kakamit nyo lang eh. Sige po. Sige po, bumigay agad. Diba? Kung gano'n na sagot, okay. Pero kapag ka nanlisik yung mata, attorney come to as kilay, nanlisik talaga yung mata, medyo mangimi kayo. Kasi baka, diba, na-violate nyo na yung kanyang safe space. O kaya yung persistent yung telling of sexual jokes. O kaya yung use of, oo nga. Halimbawa yung, ano ba yung mga sexual jokes? Ang ganda ng wangkata. Mga ganyan kasi kadalasan yung mga ganyan. Ang ganda ng hinaharap. Oo, sabihin, parang nakarami na ng anak ka. Ilan na nakalambitin dyan? Parang ganun. Nire-recall ko talaga. I'm so sorry. I'm trying to recall everything na naririnig ko. Ganyan. Siguro marami ng, parang prutas. Ganyan. Sabihin nila, di ba? Parang prutas. Parang watermelon. Oo, di ba? Sabihin nila, kaya, gifted. Diba? Nabiyayaan. Di ba? Ganyan. O kaya, dami mong alam, friend. dami ka naririnig? Saan ba ako tumatambay? Baka ako yung pasimuno, attorney ka. Ako yung taga-burol eh. Bakit ikaw itong maraming alam na mga ganyan? At sino ba mga nakapaligid sa akin? Diba? So, bawal yung mga yan. Bawal? Huwag na kayo mas better, wag na.
Okay, tsaka hindi lang yan, basta any advances. Para pag sinabi mo, ay, flat. Oh. Babal yun. Kasi sexual ano na naman yun. Kasi diba? Body gesture yun eh. Nakaka-offend. Pag tinawag kang, nakaharap ka naman. Huwag talikuran! Basta harap ka pala, diba? Parang sinasabi na flat, indirectly, flat ang yung hinaharap. So, kasama rin po yung mga any advances, whether verbal or physical. Uy, physical. Lalo na yung physical, attorney ka. Parang diba sexual harassment, diba? Yung panghipo, diba? Okay, yung akbay. Bigla ka nilang inakbayan, attorney ka. Kinulbit. Oo, hinimas. Diba? Diba, ginanon yung hair. Ayaw natin ng ganyan, diba? Ano gagawin sa kanila, attorney ka? Yung pwede sila kasing pumasok dito. Let's call the police. Violation ng Safe Spaces Act. Kasi yung, diba, sexual harassment, very siya parang pinalawak dito sa may Safe Spaces Act. Kasi, dinetali kung asan ba yung mga public places na maaaring pwede kang sabihan ng mga ganito. Correct. Usually, nangyayari yan kung halimbawa, eskinita, kanto, public road. Uy, nakakatakot din kasi naman sa mga ganyan. Yun na nga sinasabi ko sa mga ganong places. Kasi attorney ka, ang dali mong pahaltak. Yes. Diba? Hindi naman sa pero kasi kadalasan ganun yung nangyayari. Kung malawak yung kalsada, diba? Bago ka mahaltak, effort ng nanakbo yan. Magtatakbuhan na kayo niyan. Yes. So ito, may mga kalima kung first offense mo. So unang nagreklamo sa'yo, ganyan. So, maaaring magkaroon ka ng community service, inclusive dun sa gender sensitivity training. Tapos may fine pa, may multa. Pero pag nagkaroon na ng second offense, third offense, depende po sa gravity ng inyong gagawin. So, may imprisonment na yan. Okay. Yan. Meron pa, kapag verbal, merong demonstrated. Yung, alam mo yung nag-demo, for example. Ay, naku. Yung nasa may public transportation. Ay, naku. Ano na naman, may naalala ka na naman. Yung naglalaro ng dila. Kala ko ano nila. Bukod doon sa iba pang dila. Naglalaro ng dila, yung parang takam na takam yung, diba? Parang nag-ice creaman siya. Diba? Kaya yung nililisikan ka ng mata. Parang inaakit. Parang yung tingin na nakakahubad. Diba? May ganun tingin ba? Oo. Nakakabastos. Lalo kapag hindi pasok sa standards ng recipient. Diba? Pero pagpasok sa standard ng recipient, makikipag-ano na ka rin. Makikipag-nagkitang ka rin ng tingin. Ganyan, titigan mo ako, titignan din kita. Halika dito, magkausan tayo ng titig. Yun na nga ba sinasabi ko. Lulusawin din kita sa tingin. Yun ang mga sinasabi natin diba? Yung mga maghihiganti ako. Especially nabanggit natin kapag mga dun sa nangyari sa may transportation, public transportation. Kasi meron ako naalala talaga naglabas ng niya. Sandata. Tapos Leap naman. hindi ko nakita. Kasi nasa harapan ako ng jeep. Tapos yung nasa likuran kasi, yun ang sumigaw. Sabi, Mamang Chupar, babaan niyo to, bastos. Hindi na naman ikaw. Layo na naman, sir. Hindi na naman ako. Na-exit, na naman ako. Na-chupara na naman ako. Grabe sila. Takot sila sa akin. Parang nararamdaman nila pag sa akin sila, yari sila. Yaring kayang makipagsapakan to. Agaburol to Mabuburol-burol ka niyan. Diba? So, yun. Sumigaw. Naglalabas. Tapos, naglalaro. Tapos bumaba. Napahiya siya. Tsaka guilty siya. Ba't siya bumaba? Hindi siya nakapagsalita. So, kung halimbawa, ang perpetrator naman ay taxi. Nako. Tapos yung taxi mismo ang yan, nagkaroon ng ganyang issue, attorney ka, remember? Ano po yan pwede pong makancel yung license ng driver ng LTO. Wala ka na hanap buhay. At saka kung kung halimbawa meron siyang franchise, pwede pong masuspend ng LTFRB. Yan. So, mag-ingat-ingat yung mga yung mga mamang chuper natin. Alam naman natin, hindi naman lahat. Mamang chuper, sweet lover yan. Pero very parang ako, attorney ka sa pakiwari ko, very isolated kasi kadalasan naman yung mga drivers, nirerespeto nila yung kanilang sasakyan kasi doon nila kinukuha kanilang hanap buhay. Meron lang talagang mangilan-ngilan na talagang bastos, diba? Yes, diba? Tapos anong gagawin nyo again pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na police station. Yan. Sa mga local social welfare and development office. Ayan. Of course, kung take a picture of the person, take a picture of, for example, kung sasakyan, diba? Picture nung sasakyan. Kung sasakyan naman yan, syempre pwede tayong lumapit sa LTO, LTFRB o kaya mga local traffic enforcer. Pero kung tao lang,
tambay sa inyo, ganyan. Talaga ni alibad-barang ka na. Of course, local government unit do sa mga barangay ninyo. Pwede po yan. Paano ko attorney ka? Yung taga-barangay, ito naman offend ka. Alam mo naman ganyan, kilala naman talaga yan. Palabiro. Meron din bang na-violate kapag parang ang dating kasi kinukonsinti ng taga-barangay ninyo, yung act niya na yun. Pwede kang naman admin proceeding dun sa barangay. Hahaba ang kwento. Kaya umayos na lang po kayo ng pag-uugali. Yes. Respetuhin natin ang espasyo ng bawat tao. Tapos hindi lang yan, sinasakop din ng batas nito yung online sexual harassment. Di ba kung halimbawa yung mga nagwiwit-wiw sa online. Ay, paano yung sa online? Di ba yung mga nagko-comment? Okay, ano sinasabi? Na mga malalaswa. Diba? Okay. So, pwede din yun. Counted din siya. Yes. Pasok din siya dito sa may Safe Spaces Act. So, whether nasa public ka or nasa online space ka, so dapat nirerespeto ka. So, sabi nga ni Pia Wurtzbach, think before you click. Of course. Diba? So, kung bang nag-comment pinagpala. Yun nga, watermelon. Pinagpala sa babaeng lahat. Diba? Tapos sinabi na may mga sexiest remark siya. Bawal yun. Bawal. So, hindi natin dapat i-tolerate yung mga ganyan. Kasi ngayon, di ba, yung mga, of course, millennial Gen Z, again, responsible use of technology, especially yung social media platforms natin. Cyberstalking. Nako, sinusundan yung mga galaw ko. Tapos parang lahat ng mo talaga nilalike. Tapos, nasan ka ngayon? Pwede ba putahin ka tayo? May mga ganon. Stalker. Talaga? Stalker mo? Meron Hindi ka ka na-experience na yan. Siguro meron sa page mo, hindi mo lang alam. Charot! Kasi wala na yung page mo. Wala na yung page ko. Hinak nyo po. Isoli nyo na sa akin yung page ko. Oo nga. Ang ano pa naman nun. Oo. Meron yun almost 160,000 likes. Dislike ko kayo. Bala kayo dyan. Very wrong kayo, ha? Tapos alam mo ba na when we talk about online gender-based sexual harassment, mas mataas yung penalty niya. Kasi dito pa lang, meron ng kulong na 6 months to 2 years. Ayan. Papakulong ko kayo. And a fine not less than, of course, 100,000 to 500,000. Pagkakakitaan ko pa kayo. Pag online talaga. Imagine parang same siya ng libel and cyber libel. Ang cyber libel, mas mabigat din ang parusa. Kaya iba magpapa-thirst trap, tapos kunwari ma-offend, kasi 100 pala, no? Pwede ko pala magkakitaan yan, attorney ko. Pero kung like ka na mag-file, puro ganyan, para kikita, mga lalaman din naman yun. They will go figure. Kaya wag nyo na lang din balakin na paikutan pa ang batas. Yes. Dahil ang batas ay ginagamit para proteksyonan tayo. By the way, sumagot na si Mr. Jeric. At ang sabi niya, kapag ikaw daw ang magtatanong, hindi daw siya magtatanong ng number, hindi siya ma-offend. Talaga? Okay, ganda ka Ganda problem. Sabi nila, grabe naman to si Miss Thea Pecho. Kala mo naman, G na G. Bakit? Totoo naman F na F. Totoo naman. FG. Feel na feel, ang ganda. Gandang-ganda. GGSS ka, girl. Gandang-ganda sa sarili. Oo, diba? Opo. Sabi nga nila, if you have it, flaunt it. Diba? Pero marami nagsasabi. If I don't have it, Eddie, it's up to you. Diba? I'm just, asumera lang po. Pero meron, alam mo, napapansin ko, meron pa rin mga ibang mga very conservative na kapag may nakita na may nakasakay ako sa jeep. Kasali ka na. Kasali ako. So, may sumakay na talagang sexy ang damit. Okay. Sexy. Sabi nung matanda talaga na katapat ko. Doon ako sinali. Pero sa mga sipol-sipol, di ka kasali. At saka sa akbay-akbay, di ka kasali. So, dun sa may mga comment na gano'n na, ay nako, ang mga kababaihan ngayon, kulang na lang labas yung singit yung mga pananamit May mga ganong comment pa rin. Oo, very conservative. So, bawal din yan, attorney Cam, kasi nakaka-violate din yan ng safe space. Kasi bakit mo kinukutsa, ganito ko gustong yung sarili ko. Ipakita. Pinakita ko yung sarili ko. Pero bakit ba nagmakialaman tayo? At that time naman, parang sa akin yung sinabi. Tapos, medyo magkalayo sila So, hindi niya narinig. So, ako naman, tumitingin lang. In-appreciate mo na lang din siya. Ako kasi, wala naman sa akin yun Kung ganun siya, the way siya manamit, di naman offensive. Okay lang. Pero may mga ibang especially mga matatanda nga. Kasi nga, yung panahon nila, diba? Talagang balot na balot. So ngayon kasi, diba nga, yung iba na mga voluptuous. Dati hindi makapag-swimsuit.
Yeah. Ngayon, di ba? Ay, laban. Laban to. Laverne. Doon tayo sa Crystal Kaya. Kahit lumubog yung Crystal Kaya. Ay, ba, balance yan. Oo nga, paano yung attorney Cam kung yung nagkocontrol, kunyari lang nagkocontrol ng ay, ma'am, sorry. Baka pong mabasag yung Crystal Kaya ko pagka sumakay kayo. Next time na lang po, madam. Ano yun, bawal yun? Offensive din ba yun? Pwede ko bang kasuhan yun? Depende naman sa pag-appreciate doon, di ba? Hindi naman siya sinabi literal na, ma'am, ang taba mo kasi baka mabasag yung Crystal Kaya ko. O kaya, ma'am, sobrang ilang kilo ka, ganun, di ba? So baka hindi na, dabay pa rin ng pagsasabi. Kung marespeto. Di ba nauso din before yung yung, ano yun? What do you call this? Fairy walk doon sa may, what's that? Ano yun? Fairy walk? What's this? Oh, the place na hindi mo malilimutan, Attorney Cam. Ano? The one that was asked to you. Siargao. Yes! Tinanong ako sa May Bulaga. Talagang Siargao. Balikan po natin yun. Tapos ako yung Oo. Okay, tapos yung ina-expect kong tanong nasa iyo, di ba? Oo. Sabi ko sa kanya, sumali po kami sa Itbulaga. Di ba? So kami mga DJs. Tapos meron din anong yun? Question yun? Parang may kalabang kaming istasyon. Tapos paunahan sumagot. Sabi ko, kang bilis-bilisan. Nag-review pa ako. Sabi ko, baka matanong sa akin ang ano yung saan matatagpuan. Boracay. Hindi, saan matatagpuan ang yung sa Albay. Mayon Volcano. Sabi ko, Albay yan ha, Missy, tandaan mo. Sabi ko sa kanya, baka matanong yan. Ang swerte natanong sa'yo yun, di ba? Natanong sa'yo yun, tumama ka doon. Mayon ba ako doon? Tama ka doon. Nung sa akin ang tinanong ano ang surfing capital of the Philippines? Siyempre, hindi pa po ako nakakapunta sa iba't ibang lugar dahil nga mahirap lang po, di ba? Kaka-graduate lang po ng kolehiyo. Hindi pa ako nakasakay ng aeroplano. So, ang napuntahan ko lang, isa pa lang Boracay. So, sabi ko, Boracay? At tumigil ang mundo. Mali pala. Ang tamang sagot ay Siargao. Kasi pag uwi ko nung tanda ko, yung mga bata doon sa kalye namin, hindi naman yan, offensive yun Sabi, hindi naman ako na-offend kasi totoo naman. Sabi nila, uy, si Boracay. Kaya very memorable ang Boracay. Ano meron sa Siargao? Kasi yun, doon na uso yung fairy walk. Okay. Di ba doon nag-viral yung fairy walk ni Aunt Curtis? Siyempre si Aunt Curtis, naka two-piece, remember? Okay. So, syempre maraming gumaya na nag-fairy walk. Okay. So, yung iba nag-post there was a tour guide na nag-post na parang offensive nga yung kanyang post. Kasi different yung body figure than Ann Curtis, yung nag-fairy walk. Tapos parang pangungutya nga yung manner ng kanyang pagpo-post. Safe Spaces Act. Yes. Diba? Pag online, mas mas mabigat. Imprisonment agad. Unlike dun sa kapag verbal lang na sinipulan mo, meron ka pang community service saka mga training dun sa mga diba? So mas malala. Kaya think before you click kasi mas mabigat pala ang mga nakatakdang parusa kapag may paggamit na ng teknolohiya, Attorney ka. Ayaw natin yan. Teka, shoutout lang muna ako bago tayo magpaalam. Tayo? Oo nga, bilis eh. Perfect duo, Rika and Misa, sabi ni Peter Lin. Diba? Watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Tawanan time na may natututunan. Sana po natuto tayo na ang kulit mo daw, Miss Thea. Ang kulit mo kasi real talk ka daw. Narespetuhin po ang espasyo ng bawat tao. Yes. Cesar Boy Petrache, watching from Makati. Lemore, ayan. Baka mamaya matulad kayo kay Boy Dila. Ayun, yun. Okay. Kaya if I'm not mistaken, nakulong si Boy Dila ngayon kasi meron siyang ginanyan, parang sexy, parang ganyan siya. Tapos nakulong siya. Sabi ni Lemore, my favorite DJs ko pala. Naalala Salamat pa. Po. Ang nakaraan. Si Ricardo Messina, good evening po, Attorney Cam and Miss Thea. Ayan, thank you so much. Ingat Papa po Will, kayo. Mama Jovita and Nanay Connie and Miss Erlinda. Ayan, magandang gabi po sa inyo. May babatiin ka ba? Happy birthday, Kevin. Ayaw nga sa pala. Sunday. Saan kayo magkaano? Secret, walang clue. Gandang gabi, Alan Ronald Evaristo. Yung mga nanonood naman po sa Bacolod, magandang gabi. Maricor Angeles, Pat Tupas, Erold Grimares from Tunasan, Muntinlupa City. Hello po. Sana hindi po kayo binaha. Ayan. Shout out daw sa crew ng, tama ba to? Durepes, Termite and Pest Control. Okay. Tama po ba?
Devil, sorry. Davila Leia. Sorry. Ayusin mo, Attorney Cam. Na-dyslexia ako. Hello po, umaraw din ng saglit sa may Santa Maria, Bulacan. Finally. Masasaan ba't titigil din ang pag-ulan? Yes. So, laging ingat-ingat. Ayan. Yes. Pag-ingatan din po yung mga komentaryo ninyo sa ibang tao. Kung hindi po makakabuti para sa kanilang pakiramdam, hindi po makakabuti sa kanilang pagkatao, at palagi ko hindi rin nyo naman ikabubuti kapag kami nasaktan kayong damdamin, itikom na lang po natin ang ating mga bibig at wag na po tayong magtatype at magtapang-tapangan sa likod ng mga keyboards. Yes. Well said. Thank you very much for that. Wonderful statement. Yes, thank you very much, Attorney Cam. At syempre, every Mondays, Wednesdays, and Fridays, ayan, nakakasama niyo po ako po si Attorney Cam. At sumusulpot-sulpot na lamang po, parang kabuti. Ayan. Ako po, si Thea Petro Corpuz. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Oras po natin, 7:29 ng gabi.